Dominant Protector. Credit to the author. 641 hanggang 505. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Leandro had the ultimate mission, lasunin niya ang mga estudyante ngayon. Kahit na ang pagkalason ay isang krimen, hindi siya nakaramdam ng bigat o pagkakasala. Para sa kanya, mas matindi ang krimen, mas malaki rin ang pananabik. Naghihintay siya ng pagkakataong mag-iwan ng hindi malilimutang marka sa paaralan, kaya't labis siyang natutuwa na tanggapin ang trabahong ito nang makuha niya ito. Ngayong hindi na ang kanyang tiyuhin ang shareholder ng paaralang ito, wala na siyang pakialam sa reputasyon nito. Ang pagmamahal niya kay Cheryl ay napalitan ng puot. Ganoon din kay Terence. Sa pagpapatrolya ni Jerwin sa paligid ng Cheryl, alam ni Leandro na hindi siya katugma sa kanyang karibal sa pag-ibig, kaya't ang kanyang pagnanasa kay Cheryl ay nawala sa kalaunan. Hindi na niya kayang patulan si Cheryl, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na niya kinasusuklaman si Cheryl. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang babayaran niya si Pablo. Bibigyan din niya ng magandang aral ang ipinagmamalaking Miss. Namulat siya pagkatapos niyang makaranas ng trahedya. Nagising siya sa hindi niya maabot na panaginip na tamaan si Cheryl. Halatang kinukulit siya ng dalaga, pinaglalaroan ang kanyang nararamdaman. Wala siyang nararamdaman para sa kanya noon. Bagamat hindi si Cheryl ang nag-uutos sa kanya na parang payaso, hindi niya pinigilan si Yasi na gawin ito. Nangangahulugan ito na siya ay parehong may kasalanan. Ang mga Miss at Terence, hinding-hindi sila mapapatawad ni Leandro sa buong buhay niya. At nandoon si Jerwin. Nanumpa si Leandro na babayaran siya nang bumalik si Natoy. Ang araw na bumalik si Natoy ay ang huling araw ng pamumuhay ni Jerwin sa mundong ito. Sa tulong ng Golden Creation ni Sumaowang at Miracle Dr. Kang, halos gumaling ang sugat ni Leandro. Siya ay ganap na maayos, bagaman nawawala ang isang bato. Gayunpaman, hindi naging maganda ang mga bagay para sa pagbabalik ni Leandro. Pakiramdam niya, lahat ng mga kaskwela niya ay kakaiba ang tingin. It was if they were laughing at his lost kidney. Hindi alam ni Leandro kung masyado ba siyang sensitive ngayon o talagang pinagtatawanan siya ng lahat. Alinmang paraan, hindi siya nasisiyahan sa kapaligiran. Sobra lang ang kahihiyan. Sa puntong ito, hindi na si Leandro ang dating Leandro na kilala nila. Nagmature siya pagkatapos ng kamalasan at natuto ng isang simpleng aral. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niya ng kapangyarihan. Kailangan niya ng lakas bago siya makaharap sa mga taong tulad ni Terence. Hindi siya basta-basta makakapag-charge sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay magiging isang walang saysay at hanggal na gawa. Siyempre, hindi niya isusuko ang kanyang paghihiganti kay Terence. Ang kailangan lang niyang gawin ay isang pukana sa dilim. Hindi niya akalain na kakayanin ni Terence at Pablo ang kanyang mental attack. Sila ay nakatadhana sa pag-iisip balang araw. Natapos ang huling yugto ng klase sa umaga. Nagpasya sina Leandro at Stanley na gamitin ang pagkakataong ito para laktawan ang klase at ipagpatuloy ang kanilang misyon. Hindi itinago ni Leandro ang misyong ito kay Stanley dahil siya ang kanang kamay ni Leandro. Nakagawa na rin siya ng ilang masasamang bagay kaya hindi siya naging hanggal para ipagkanulo si Leandro sa pamamagitan ng paglalantad sa kanyang misyon sa paaralan. Leandro bro, kaya ang kailangan lang nating gawin ay ipagkalat ang bagay na ito sa mga basket ng gulay sa kantin. Tanong ni Stanley habang may hawak na ilang maliliit na bote sa kanyang kamay. Oo, ikalat ko ang 4 at ikalat mo ang 3. Maghihiwalay tayong gagawin ang misyon na ito para hindi tayo masyadong makatawag ng pansin. Sabi ni Leandro. Pero effective ba talaga ang bagay na ito? Leandro bro. Hindi naniniwala si Stanley na ang mga bote na hawak niya ay hindi nakakapinsala ng mag-isa, ngunit nakamamatay kapag pinaghalo. Oo naman. Alam mo ba na ang laso na ito ay hinalo ng isang maalamat na master? Ang laso na ito ay tinatawag na Deadly 7 Herbs Poison. Ito ay hinaluan ng 7 uri ng mga halamang gamot. Nagkaroon din ito ng mga kakaibang katangian. Ito ay parehong walang kulay at walang amoy.
Ito ay lubos na hindi nakakapinsala kung ang isa sa 7 halamang gamot lamang ang ubusin natin, ngunit kapag pinaghalo, ang 7 halamang gamot ay magiging isang perpektong paraan para sa mga patay na tao. Alam nila. Mangas na paliwanag ni Leandro. F*** that effective. Meaning mamamatay silang lahat pagkatapos ubusin ang deadly 7 herbs poison. Nagulat si Stanley. Exactly. Kahit sa tulong ng forensics, I highly doubt that they could find the missing pieces because the examining only one dish wouldn't show any signs of toxicity. I don't think that the hospital has remedy for the poison, either. Poisoned students can only wait and die in vain. Sabi ni Leandro. Pero, wala namang masama kay Pablo, di ba? Kahit na hindi mahanap ng forensics ang sanhi ng outbreak. Bakit iisipin ng mga tao na ang paaralan ang may pananagutan dito? Dapat ay hindi rin nakakapinsala ang mga pagkain na kanilang napagmasdan na gagawing inosente ang paaralan mula sa outbreak na ito. Idiot! Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot sa mga tao? Leandro said with disdain, it's the unknown. People fear unknown the most. Bakit takot ang mga tao sa multo? Dahil ang multo ay bahagi ng hindi alam. Wala pang nakakita sa mukha ng multo noon at iyon ang pinaka-nakakatakot sa kanila. Ito ay pareho. Kung nakita ng forensics ang sanhi ng lason, kung gayon ano ang mangyayari sa Pablo, maaari lang siyang gumastos ng malaking pera. Para ayusin ang kaso at tatawagan siya ng publiko na isang mabuting tao. Oo, tama ka. Napagtanto ni Stanley, ang pagkain ay hindi nakakapinsala ngunit ang mga estudyante ay nalason. Talagang nakakatakot iyon. Kaya nga bago malutas ang misteryo, walang mga magulang ang maglalakas loob na iwan ang kanilang mga anak sa paaralan. Paano kung maulit ito? Hindi magiging maganda ang mga bagay para kay Pablo kung ang mga magulang ng mga estudyante ay nagsimulang bumuo ng isang alyansa at huminto sa pag-aaral. Ipinagpatuloy ni Leandro tungkol sa mga estudyanteng namatay ng walang kabuluhan dahil sa lason, sa tingin mo ba ay basta-basta na lang papabayaan ng kanilang mga magulang si Pablo? Namatay ang kanilang mga anak ng walang dahilan, at kahit ang ospital ay hindi matukoy ang pinagmulan ng lason. Walang paraan na baliwalain lamang ng mga magulang ang isyong ito. At, ang tanging magagawa nila ay ang sisihin si Pablo Charlton. Oh, I see. Perfect ang plano mo, Leandro bro. Puri ni Stanley. Okay, it's time to spread the poison now. Dapat tapos na ang cafeteria sa paghahanda ng pagkain nila. Leandro mabuti pagkatapos makinig sa papuri ni Stanley. Bago makikout si Gerald sa Board of Shareholders, si Leandro ang regular customer ng cafeteria. Nauna siyang kumain bago ang iba. Palagi siyang lumalampas sa klase, kaya walang saysay na maghintay siya hanggang sa huling yugto bago pumasok sa cafeteria. Tsaka pamangkin siya ng isa sa mga shareholders kaya walang bola ang manager ng cafeteria para masaktan siya. Hanggat binayaran ni Leandro ang in-order niyang pagkain, wala siyang pakialam na bigyan muna siya ng pagkain. Ito ay ang lahat ng parehong. Walang talo. Dumating si Leandro sa cafeteria tulad ng dati, kasama si Stanley. Sarado pa ang pinto ng cafeteria dahil hindi pa naman oras ng operasyon kaya kumatok siya sa pinto. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng yabag at may nagbukas ng pinto. Nakita ng trabahador na si Leandro lang iyon kaya binuksan niya ang pinto at pinapasok siya. Bagamat nakikout si Gerald sa board, hindi alam ng marami ang tungkol dito, tanging ang higher-ranking executives lang ang naaalam. Obviously, clueless about it ang mga nagtatrabaho sa kantin. Wala silang lakas ng loob na kalabanan siya. Master Song, dumating ka. Ang tagal mo nang hindi nakabisita sa kantin. Nambobola ng mga tao sa kantin si Leandro. Ang mga taong ito ay nasa ilalim ng social pyramid pagkatapos ng lahat. Ang pagkuha ng pagsang-ayon ng mga young masters tulad ni Leandro ay kailangan. Sino ang nakakaalam kung babanggitin ng mga young masters ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga magulang at irekomende sila para sa isang mas mahusay na trabaho? 642. Tuwang-tuwa ang mga manggagawa sa cafeteria nang pretuhin siya.
Tiyak na hindi nila nakuha ang pinakabagong balita tungkol sa kanyang tiyuhin. He dropped his concerns and lifted his hand, kanina lang ako kumakain sa labas. Please continue your job and I'll head to the kitchen and have a look at the menu today as usual. Okay, Master Song. Tumango ang trabahador at nagpatuloy sa kanilang trabaho. Hindi ito ang unang beses na pumasok si Leandro sa kusina, kaya wala silang pakialam dito. Tsaka hindi naman bukas yung cafeteria. Hindi pa nakahain ang mga ulam kaya kahit papano ay kailangan pa rin niyang pumasok sa kusina para pumili ng mga ulam na gusto niya. Itinulak ni Leandro ang pinto ng kusina upang makita ang isang chef lamang. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Ito ay isang bihirang pagkakataon upang makita ang kusina na ito ay walang laman. Karaniwan, napuno ito ng mga tao, mula katulong hanggang chef. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa ngayon. Halos tapos na sila sa paghahanda ng pagkain kaya karamihan sa kanila ay lumabas ng kusina para tumulong sa paghahanda para sa negosyo. Upang mabawasan ang mga gastusin, karaniwan, ang isang cafeteria ng paaralan ay hindi kukuha ng kasing dami ng mga manggagawa bilang isang normal na restaurant, kaya karamihan sa mga manggagawa doon ay mga part-timer lamang. Kumilos si Leandro na parang sarili niyang tahanan nang pumasok siya sa kusina at tinanong ang nag-iisang chef doon, kamusta ang pagkain? May masarap ba ngayon? Bumalik ang chef para makita si Leandro. Hindi niya masyadong gusto ang mga young masters na tulad ni Leandro ngunit dahil nagtatrabaho siya sa kanilang teritoryo, kahit na may mga kasanayan siya, hindi niya ito maaaring baliwalain. Alam niyang madali lang siyang mapatalsik ni Leandro at makakahanap ng kapalit. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi napakahalaga dito. Sumagot ang chef, malapit nang matapos. Iniwan ang huling nilagang ekstrang tadyang na may patatas. Ang iba ay handa na. Tingnan mo ang mga ito. O sige, subukan ko muna yung nilagang spare ribs with patatas. Lumakad si Leandro patungo sa chef at tumingin sa kaldero, go get me a bowl, I can help you with the taste. Sige, hintayin mo ako. Walang choice ang chef kundi sundin si Leandro. Tumalikod siya at lumabas ng kusina patungo sa isa pang kwarto. Ang mga kagamitan ay inilagay sa silid ng pagdidisimpekta sa tabi mismo ng kusina. Naghintay si Leandro hanggang sa umalis ang chef, kinuha ang bote sa kanyang bulsa, binuksan ito, sinimulang ibuhos ang powder herb sa kaldero. Samantala, sinimulan ni Stanley na ilagay ang pulbos sa iba pang mga pinggan. Dahil patuloy pa rin ang pagdidisimpekta ng mga kagamitan, kinailangan ng chef na patayin ang cabinet ng pagdidisimpekta bago niya makuha ang mangkok. Kaya naman, medyo matagal bago siya bumalik sa kusina. Ito ay higit sa sapat na oras para makumplito ni Leandro at Stanley ang kanilang misyon. Ang paaralan ay karaniwang naghahanda ng 6 na pagkain na may sabaw. Sakto lang ang dami para sa 7 halamang gamot. Ang lason ay hindi gagana kung ang isa sa mga halamang gamot ay nawawala, kaya ito ay isang tagumpay para sa kanilang misyon. Sa katunayan, kakaunti lang ang isang estudyanteng nag-order ng full set na tanghalian, kasama ang 6 na ulam at sopas. Maliban kung ang estudyanteng iyon ay hindi kapani-pani walang mayaman, walang sino man ang gagawa noon. Gayunpaman, maraming mga mag-aaral ang nagbahagi ng kanilang pagkain sa kanilang malalapit na kaibigan. Hindi nila kayang bilhin ang lahat ng pagkain ng mag-isa kaya pinaghiwa-hiwalay nila ang pagkain sa pantay-pantay na bahagi sa kanilang mga kaibigan para ma-enjoy ng lahat ang pribilehiyong makatikim ng iba't ibang pagkain, at kasabay nito, sila ay makatipid ng pera. Ito ay isang medyo pangkaraniwang kultura sa paaralang ito kaya mas malaki ang posibilidad na malason ang mga mag-aaral. Pagbalik ng chef na may hawak na bowl, nakatayo na si Leandro sa dati niyang pwesto, sa tabi ng kalderong may nilagang ekstrang tadyang na may patatas. Hindi nasiyahan si Leandro, what took you so long? Nasa cabinet ng pagdidisimpekta ang mangkok. Ito ay tumatagal ng ilang oras upang mailabas ang mga ito. Ngumiti ng pilit ang chef. Master Song, mangyaring magsaya. Bilasan mo. Tumango si Leandro at itinuro ang kaldero, kunin mo itong tadyang. Tapos, gusto ko itong tadyang na may dagdag na taba.
Nagmamadaling kinuha ng chef ang mga spare rib na pinagmamasdan ni Leandro. Gutom na ibinaba ni Leandro ang mga spare rib. Sus, ang sarap nito. Kunin mo kami ng 2 set ng nilagang spare rib na may patatas at pati na rin ng sabaw ng itlog, kumuha ka ng 2 portion. Isang ulam at isang sopas. Tumingin ulit ang chef kay Leandro para kumpirmahin. Kung tutusin, ito ang unang beses na umorder si Leandro sa napakaliit, karaniwan niyang ino-order silang lahat o hindi bababa sa 4 na ulam. Nagulat ang chef, hindi pa niya nakita si Leandro na nag-order ng kaunti lang. Ang pangit ng ibang ulam. Ayoko. Bilasan mo, kuhanin mo pa ako ng karne. Nawala ng pasensya si Leandro. Okay. Napagtanto ng chef na ang kanyang tanong ay medyo pipi. Obviously, hindi nagustuhan ni Leandro ang ibang ulam. Kaya pala hindi niya inutusan ang mga ito. Nagmamadali siyang naghanda ng 2 bahagi ng nilagang spare rib na may patatas at sabaw ng itlog at inilagay sa mesa sa labas. Samantala, kinuha ni Leandro at Stanley ang 2 buns mula sa kusina at lumabas ng kusina. Leandro bro, akala ko lason ang pagkain. Sigurado ka bang dapat natin itong kainin? Natakot si Stanley. Pinigilan niya ang sarili na hawakan ang pagkain at nagtanong, mamamatay na ba tayo? Nagalit si Leandro, namatay na sana ako kung hindi ligtas kainin ang pagkain. Nako, pero paano yung egg soup? Malason ba tayo kung meron yan? Nag-aalala pa rin si Stanley sa pagkain. Idiot, sa tingin mo kakain ako kung may lason ang pagkain. Pinandilatan ni Leandro si Stanley, sinabi ni Sumawawang na ang pagkain lamang ng 2 ay hindi nakakalason. Sa katunayan, ito ay magpapalakas sa ating bato at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan. Oh, I see. Tumanggaw si Stanley, ngunit natatakot pa rin siya sa pagkain, hindi niya magawang hawakan ang mga ito kahit kaunti. Kumain ka. Nandito tayo para lasunin ang mga tao. Kung wala tayong kinakain bago tayo umalis, maghahinala ang mga tao sa atin, hindi ba? Sabi ni Leandro at nagsimulang kumain. Walang pagpipilian si Stanley. Pinilit niyang ubusin ang pagkain. Pagkatapos ng ilang kagat, nalaman niyang hindi naman kalahating masama ang pagkain at hindi rin nagre-react ang katawan niya sa anumang masama. Nakahinga siya ng maluwag at nilagok ang natitirang sabaw. Pagkatapos nilang kumain, mabilis na umalis sina Leandro at Stanley. Nandito sila para lasunin ang matao, kung tutuusin. Hindi na sila dapat magtagal pa. Boss, anong nasa isip mo? Tanong ni Jacob. Pagkatapos ng klase sa umaga, lumingon si Jacob upang hanapin ang isang nakasimangot na si Terence, nagtatampo. Ito ang huling at pinakamahalagang semestre ng 12 baitang. Ang kanilang mga marka ay nakadepende ng malaki sa kanilang pagsisikap ngayon. Bawat segundong ginugugol nila ay napakahalaga sa kanilang kinabukasan, kaya hindi sinayang ni Jacob ang 1 segundo nito. Maliban sa pagbati kay Terence sa umaga, ibinaon niya ang kanyang ulo sa mga libro. Wala lang, kuha tayo ng makakain. Nag-iisip ng dahilan si Terence para makalapit kay Jerwin para makakuha ng impormasyon tungkol kay Amara. Bagamat pumayag si Terence na tulungan si Waijun, hindi pa rin siya makahanap ng paraan para iligtas si Amara. Magiging ganap na iba ang mga bagay kung isa pa rin siyang assassin, ngunit hindi niya kayang patayin siya tulad ng dati, hindi ba? Kahit na kaya niya, hindi niya dapat isali. Waijun or Harold. Bagamat pumayag si Terence na tulungan si Harold, hindi pa rin siya makahanap ng paraan para iligtas si Amara. Magiging ganap na iba ang mga bagay kung isa pa rin siyang assassin, ngunit hindi niya kayang patayin siya tulad ng dati, hindi ba? Kahit na kaya niya, hindi niya dapat isali si Amara sa gulo. Tara na. Tumanggaw si Jacob, tumawag ka ba kay sis-in-law para samahan me? 643. Hindi, tatawagan ko siya ngayon. Lumabas si Terence ng silid-aralan kasama si Jacob. Nang tatawagan na sana ni Terence si Josephine, nakita nila sina Willa at Josephine na papalabas sa siyam na klase.
Bahagyang ngumiti si Terence at ibinaba ang kanyang telepono at naglakad patungo sa direksyon ng mga babae kasama si Jacob, sabay ba tayong pupunta sa cafeteria? Oo, inayos ni Josephine ang kanyang buhok at bahagyang tumango. Ang peklat sa kanyang noo ay tuluyan ng nawala. Parang wala siyang sugat doon dati. Terence, narinig ko na binali mo ang mga binti ni Irving. Si Willa ay may katarungan laban sa mga nananakot. Nalaman niya na si Terence ay badas at kahanga-hanga. Gusto niyang durugin si Irving at putulin ito mula nang ihulog niya ang kanyang mga paa sa mga slums, ngunit hindi tulala si Willa. Alam niyang hindi siya basta-basta makakapag-charge kay Irving. Siya ay nagkaroon ng malakas na master sa kanya pagkatapos ng lahat. Magpapakamatay na lang kung ganoon na lang ang pagharap sa kanya. Ang pagpapapangit ni Josephine ay nag-trigger din kay Willa, ngunit itinuring niya ang kanyang galit na nailabas dahil sa pagbali ni Terence sa mga binti ni Irving. Gusto niyang tanungin si Terence tungkol sa mga detalye mula noon, ngunit nasugatan siya noong gabing iyon at nakikipag-away din si Josephine kina Cheryl at Yasi sa parehong araw, kaya hindi siya makahanap ng magandang pambungad para sa kanyang mga tanong. Yeah, I broke them. And his skyscraper is also my doing. I asked my man to level it to the ground. Mahinang sabi ni Terence. Hindi niya nakitang mabigat ang parusang ito. Sa katunayan, siya ay sapat na bukas palad upang iligtas ang kanyang buhay. F***, aren't you way too badass? Ang sabi sa balita ay pinatag ang gusali dahil sa katatagan at kalidad nito. Natural, alam ni Willa ang tungkol sa skyscraper, ngunit hindi niya alam na ito ay ang lahat ng ginagawa ni Terence. Nagdududa na siya noon nang manood siya ng balita sa TV. Alam niya na si Irving ay hindi isang matapat na developer, ngunit sino ang sasabotahe sa sarili nilang kumpanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalidad ng kanilang gusali, gayunpaman. Tanga lang ang gagawa nun. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso pagkatapos ng lahat. The truth dawned upon her, well it's for a good cause. I bet wala nang gustong bumili ng mga ari-arian nila. Ha! Si Jacob naman ay naguguluhan, ngunit nang sabihin sa kanya ang tungkol sa pangyayari ay tila hindi na siya nagulat kahit kaunti. Kung tutuusin, mas kilala niya si Terence kaysa sino man dito. Walang awa si Terence sa kanyang mga kaaway at ilang beses na niyang nasaksihan ang kanyang kalupitan. Hindi na ito isang bagay na magpapahangga sa kanya. Nagkwentuhan silang apat habang naglalakad papuntang cafeteria. Biglang bumagal si Willa at huminto habang hinihina ang boses, Terence, nasa harap natin ang boss mo. Alam na iyon ni Terence sa simula pa lang. Nagkibit balikat lang siya nang banggitin iyon ni Willa. Willa, tumigil ka na. Hinailan ni Josephine ang gilid ng shirt ni Willa, pinigilan siya na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Ayaw ni Josephine na banggitin ni Willa si Cheryl o baka isipin ng mga tao na natatakot siya sa kanya. Habang si Willa ay nagsasalita tungkol kay Cheryl, si Yasi sa kabilang banda ay nagsasalita rin tungkol kay Josephine. Cheryl sis, ayon sa pinakahuling impormasyon ko, nasa likod lang natin si Sheldbro at Josephine. Bangulong si Yasi, Cheryl sis, ano ang susunod nating plano? May idea ka ba? Nagsalubong ang kilay ni Cheryl. Naisip ito ni Yasi at iminungkahi, siya ang tagasunod natin, maaari natin siyang utusan na kumain ng tanghalian kasama natin mamaya at protektahan niya tayo sa tabi natin. Nag-alinlangan si Cheryl at hindi nagkomento tungkol dito. Hindi niya tinanggihan o tinanggap ang mungkahi ni Yasi at pumasok na sa cafeteria. Kuhanan mo kami ng pagkain. Order ka pa. Oh, Cheryl sis, you trying to ask Sheldbro to eat with you as later? Tanong ni Yasi. Huwag ka ng maraming tanong. Umalis ka na. Sagot ni Cheryl. Pumunta si Yasi at nag-order ng bawat set ng pinggan na may 3 mangkok ng egg soup. Tama lang ang dami ng pagkain para sa gana ni Terence. Alam ng lahat ng estudyante ang tungkol kay Yasi, kaya nang mag-order siya ng pagkain, walang hamarang sa kanya. Sa katunayan, nagbukas silang landas para mabilis niyang makuha ang kanyang pagkain. Bumalik siya sa mesa dala ang lahat ng pagkain na hindi natural na mabilis.
Pumasok si Terence at ang kanyang barkada nang bumalik si Yasi. Terence, pumunta ka rito. Utos ni Cheryl. Noong una, gusto ni Cheryl na tawagin si Yasi kay Terence, ngunit pagkatapos makita si Josephine sa tabi ni Terence, hindi na niya napigilan ang sarili. Naalala niya ang digmaang idineklara niya kay Josephine at nagalit ito sa kanya. Hindi inaasahan ni Terence na tatawagan siya ng miss ng biglaan. Medyo nagulat ito at tumingin kay Josephine na may apologetic na mukha. Umasim ang mukha ni Josephine. Hindi siya makapaniwala na ginagawa ito ni Cheryl sa paaralan. May demanding pa siyang tono. Dahil dito ay hindi siya mapalagay. Kahit na si Terence ay nagtatrabaho sa ilalim ni Cheryl, hindi ba siya naging medyo magalang? Bagamat walang magawa si Terence, naglakad pa rin siya patungo sa mga miss na sinusundan ni Josephine. Natakot at kinakabahan si Josephine, ngunit sinisikap niyang huwag ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng miss. Hinawakan niya ang kamay ni Willa at itinaas ang kanyang ulo ng mataas at ipinagmamalaki. Ikaw, umupo ka dito. Kumain ka sa amin. Tinuro ni Cheryl ang upuan sa tabi ni Yasi. Ay! Ngumiti ng pilit si Terence. Hindi niya kayang iwanan si Josephine, di ba? Si Josephine ay nakaramdam ng mali. She was pissed and glared daggers at Cheryl. Hindi niya alam kung bakit kailangang maging bossy ito ni Cheryl. Sa ganang kanya, direktang idinidirekta ni Cheryl ang kanyang galit sa kanya. Kahit na tagasunod mo si Terence, pwede siyang magpahinga sa oras ng pahinga, di ba? Hindi nasisiyahan si Willa. Siya ay naiiba kay Josephine, hindi siya tatahimik kapag nahaharap siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Kailangan niya tayong protektahan kahit sa oras ng pahinga. Cheryl M. Oo, paano kung may nagtangkang pumatay sa oras ng break? Subukan mo kaming lasunin. Si Yasi ay natural na nanindigan para kay Cheryl nang harapin ang pagbabanta. Nagkomento agad siya nang magsalita si Cheryl. Nanatiling tahimik si Josephine at kinagat ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Terence. Gayunpaman, dahil sa katahimikan ni Josephine, mas gusto ni Terence na manatili sa tabi niya. Hindi niya kayang makita ang bahaging ito ni Josephine. Ang Miss at Josephine ay ganap na maayos nang hindi nila kilala ang isa't isa. Sino ang nakakaalam na ang mga bagay ay magiging kakaiba pagkatapos nilang dalawa na makilala ang isa't isa? Walang magawa si Terence. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Hindi niya alam ang gagawin. Ang isa ay kanyang amo at ang isa ay kanyang kasintahan. Naging komplikado ang mga bagay dito. Nagring ang telepono ni Terence. Medyo nakapagpahinga ito kay Terence. Ang oras ay hindi na maaaring maging mas mahusay. Siya ay nababagabag at naipit sa pagitan ng away ng mga babae. Hindi masamang ideya na baguhin ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagsagot sa telepono. Pagtingin sa screen ng telepono, bahagyang ngumiti si Terence. Maswerte siya sa pagkakataong ito. Ang kanyang pinakamalaking problema ay nalutas. Hindi na niya kailangang sirain ang utak niya para hanapin si Jerwin dahil nagkusa na si Jerwin na hanapin siya. Hello! Sinusubukan ni Terence ang tubig. Pagkatapos ng lahat, galit na umalis si Jerwin sa hapunan kahapon kaya hindi niya alam kung ano ang sinusubukang isagawa ngayon ni Jerwin sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya. 644. Nasaan ka, kuya? Parang kalmado si Jerwin. Walang bahid ng galit sa tono niya. Gayunpaman, lalo lamang nitong ikinabahala si Terence. Nasa school ako. Isang bro, hinahanap mo ba ako? Malamig nang umiti si Terence sa loob. Siguradong naghahanap ng gulo si Jerwin. Hehe, sobra akong nainom kahapon. Pasensya na kung wala ako kagabi. Ngumiti si Jerwin, libre mo ba? Mind grabbing some lunch with me? Ngayon na. Tanong ni Terence. Oo, nasa tapat lang ako ng gate ng middle school. Sasamahan mo ba ako mag-lunch? Nakangiting tanong ni Jerwin. Sure, wait for me right there. Papunta na ako. Hindi na maaaring maging mas masaya si Terence sa kanyang imbitasyon. Ang tawag na ito ay nagligtas sa kanya mula sa kanyang mga problema.
Kung hindi lang tala nagtatanim ng sama ng loob si Jerwin sa kanya, laking pasasalamat niya sa kanya. Matapos tapusin ang tawag, hinarap ni Terence sina Cheryl at Josephine, may aayusin ako saglit, baka pwede muna kayong magsimula. Oh, Cheryl bro. Nag-alarm ka ba dati para lang makaiwas ka sa amin kumain? Tanong ni Yasi. Ha, si Jerwin Ann. Nasanay na si Terence sa mga kalokohan ni Yasi habang tumugon siya ng tapat. Walang sinabi si Cheryl dahil si Terence ay may sariling bagay na dapat ayusin. Siya, natural, ay hindi titigil sa kanya. Mag-ingat ka, paalala niya. Si Josephine, sa kabilang banda, ay nakahinga ng maluwag. Hindi na kailangang pumili ni Terence ng alinman sa kanila ngayon. Sa katunayan, medyo kinakabahan si Josephine tungkol dito. Si Cheryl ay boss ni Terence, kung tutuusin. Kung pipilitin niya at utusan si Terence na umupo sa kanila, gaano man kalungkot si Josephine, maaari niyang tingnan ang mas malaking larawan at hindi niya pipilitin si Terence na tumabi sa kanya. Sa kabila nito, hindi pa rin masaya si Josephine sa resultang iyon. Parang natalo siya sa laban kay Cheryl. Ngunit ngayong may dapat harapin si Terence, hindi na niya kailangang pumili ng panig at masisiguro niyang hindi na mauulit ang sitwasyong ito. Okay lang. Go do your job. I'll be fine myself. Bahagyang ngumiti si Josephine at pinilit ang sarili na magmukhang masaya at mapagmataas. Ken, tawagan mo lang ako kung may mangyari. Tumanggaw si Terence at mabilis na umalis sa cafeteria. Ang dami mong order, hindi ba nagsasayang ka lang ng pagkain? Tumingin si Willa kay Cheryl at sinulyapan ang pagkain sa mesa. Walang kasamang kumakain ngayon. Sayang. Pwede naman nating kainin ito, hindi ba? Hinarap ni Cheryl si Yasi, Shoo, uubusin nating dalawa ang lahat ng pagkain dito. Nako. Pero natatakot akong kumain ng madami ngayon, or else masusuka ako gaya nung huli. Napabuntong hininga si Yasi nang maalala ang nakaraan niyang kasawian. Fine, kakainin ko silang lahat. Hindi gustong mawala ni Cheryl ang kanyang dignidad sa harap ni na Josephine at Willa. Kinuha niya ang chopsticks at nagsimulang kumain. Kinagat ni Willa ang kanyang mga labi at hinaila si Josephine sa susunod na mesa kasama si Jacob. Samantala, nakabuka ang bibig ni Jacob na nanunood ng drama. Hanggang sa hinaila siya ni Willa ay sinabi niyang, "Boss." At sila. Siya ay nabigla. Hindi kailanman sinabi kay Jacob ang tungkol sa masalimuot na relasyon ni na Terence, Cheryl at Yasi noon, kaya nawala siya sa sandaling ito. Dinala siya ni Willa sa mesa at ipinaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay. Lumabas si Terence sa school ground at nakita ang kotse ni Jerwin na nakaparada sa gilid. Si Jerwin ay bumusina ng 2 beses at iniunat ang kanyang ulo sa labas ng bintana, "Terence bro, dito." Sumakay si Terence sa kotse, at pinindot ni Jerwin ang pedal. "I'm really sorry about yesterday, I wasn't being myself after drinking too much. Let's go grab something, right?" Kahit ano, alam ni Terence na may binabalak si Jerwin. Nakita niya ang pagkislap ng puot sa mga mata ni Jerwin pagkatapos ng panunukso ni Yasi. Alam ni Terence na inuri na siya ni Jerwin bilang kanyang karibal sa pag-ibig. Ngunit, si Terence ay masyadong tamad na magpaliwanag. Hindi naman siya pumunta para pag-usapan ito. Nandito siya para sa Amara. Gusto niyang maghukay ng ilang impormasyon mula kay Jerwin. Tumanggaw si Jerwin, "Let's go to Starlight Hotel then. Tayong dalawa lang. We can have a man-to-man talk." Sa kanilang pagpunta sa hotel, nagsalita si Jerwin paminsan-minsan, ngunit hindi niya hinawakan ang pangunahing paksa. Walang pakialam na sumagot din si Terence. Hindi nagtagal, nakaparada ang kotse sa car park ng hotel, bumaba ang dalawa mula sa kotse, at sa patnubay ni Jerwin, dumating sila sa isang silid na mas maliit kaysa sa kahapon. Malamang, naplano na ni Jerwin ang lahat. Inilapag na ang mga alak sa hapagkainan, at nang makaupo na silang dalawa ay agad na inilabas ang mga pagkain. "Terence lil bro, ako, bilang kuya dito, ay magbibigay sa iyo ng toast bilang paghingi ng tawad sa hindi magandang pag-uugali kahapon." Itinaas ni Jerwin ang kanyang tasa at uminom.
Hindi itinaas ni Terence ang kanyang tasa. Sa halip naghintay siya hanggang sa maubos ni Jerwin ang kanyang alak habang tinanong niya, ito, ayos lang ba ang lahat? Oo. Pero Terence lil bro, inom tayo, at mamaya na natin pag-usapan yan. Binuhusan ni Jerwin si Terence ng isang tasa ng alak, at ibinuhos ang kanyang tasa na puno, halika, uminom tayo. Tumango si Terence at itinaas ang kanyang tasa, ngunit ang kanyang Jade ay nagkaroon agad ng reaksyon dito, nagpapadala sa kanya ng mga senyales ng panganib. Malamig na ngumiti si Terence sa loob. Talagang may binabalak na masama si Jerwin, ngunit hindi niya sinusubukang ilantad siya. Gayunpaman, itinaas pa rin niya ang kanyang tasa, tinikman ng kaunti ang alak, ibinalik ang tasa, at nagsimulang mag-isip ng isang counterplan. Gumamit si Jerwin ng medyo pangkaraniwang gamot sa merkado. Kapag naganap na ang epekto ng gamot, ang tao ay makakaranas ng pagkahilo at sa lalong madaling panahon mawawala ng malay. Ang lakas ng Mystic Class ay hindi sapat upang pilitin ang lason na lumabas sa katawan gamit ang kanilang panloob na puwersa. Kung wala ang tulong ng mga karayom, natitiyak ni Terence na hindi niya maaalis ang lahat ng lason sa kanyang sistema. Kaya natural, hindi siya magiging tanga para inumin na lang ang buong baso ng alak, alam niyang nakakasama ito sa kanya. Ang gamot na ito ay napakadalas gamitin. Si Terence, mismo, ay nagawang i-neutralize ang epekto ng gamot gamit ang sarili niyang antidote. Sa kanyang lumang mga araw sa birhen na kagubatan ng Afrika, mayroong maraming mga halamang gamot at surot na may parehong epekto sa gamot na ito. Mapanganib na hindi dalhin ang kanyang antidote noong unang panahon, ngunit ngayong nasa lungsod na siya, wala na ang mga sitwasyong iyon. Sa kasamaang palad, nangangahulugan ito na wala siyang dala ngayon. Bahagya siyang nalungkot dahil hindi niya dala ang panlunas niya gaya ng dati. Anong problema, Terence lil bro? Hindi mo ba ako mabibigyan ng respeto at inumin ang alak? Natarante si Jerwin nang makita niyang ibinaba ni Terence ang tasa sa halip na inumin ang lahat. Isang bro, sigurado ka bang ligtas inumin ang alak? Nagkunwari si Terence. Ha, anong meron? Natigilan si Jerwin, ngunit nananatiling seryoso ang mukha habang winawagayway ang kanyang kamay, hindi ba ngayon ko lang ito ininom? Galing sa iisang bote, kung hindi ligtas inumin ang alak, ako muna ang mahihirapan, di ba? Sabihin mo, I sincerely want to have a proper man's talk with you today. Why would I lie to you? 645. Talaga. Hindi makapaniwalang tanong ni Terence. Walang problema ang tasa. Di ba? Sabi ko, Terence lil bro, hindi ka ba masyadong nag-iingat? Ngumiti si Jerwin at umiling, pero okay lang, kung sa tingin mo nasa tasa ang problema, palitan natin ang mga tasa natin. Ginagamit mo ang akin at gagamitin ko ang sa iyo. Iinuman ko rin ang tasa ng alak mo nang hindi nagbabago, ano sa palagay mo? Okay. Tumayo si Terence at naglakad papunta kay Jerwin habang nasa gilid ni Jerwin ang tasa, ipinatong niya ang isa niyang kamay sa balikat ni Jerwin as in parang hindi siya makatayo ng maayos, saglit na nakatitig sa cup sa harap ni Jerwin, saka lang niya ipinagpalit ang cup niya kay Jerwin at bumalik sa sariling upuan. Terence lil bro, what you did, actually hurt my face greatly. Bilang kuya mo, wala akong balak na saktan ka kahit kaunti, pero pinagdudahan mo ako. Wag na, uminom tayo. Nilagok ni Jerwin ang alak sa sumunod na segundo. Sa totoo lang, talagang nadroga ang alak, ngunit naubos na ni Jerwin ang antidote noon pa man, kaya hindi epektibo sa kanya ang knockout drops. Mukhang masama ang pakiramdam ko sa pagkakataong ito, natatawa si Terence sa kanyang sarili at itinaas ang kanyang tasa ng alak, ngunit may kung ano sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ngayon ito ay isang uri ng tableta na nakita niya sa bulsa ni Jerwin. Ang tableta ay nakaimbak sa isang maliit na bote sa kanyang bulsa. Dinilaan ni Terence ang tableta sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pagkukumpirma na ito ang panlaban ng knockout na gamot, saka lang niya ito inubos kasama ng alak. Malinaw na may antidote sa kanyang kamay, si Terence ay nakatipid ng maraming enerhiya na ginugol sa paghahanap ng kanyang paraan sa paligid ng gamot.
Worst came to worst, kailangan niyang palihim na gamitin ang kanyang mga karayom habang umiinom ng alak. Bagaman, hindi niya palaging kasama ang panlunas, hindi niya kailanman iiwan ang mga karayom sa tabi. Lihim na napangiti si Jerwin nang sa wakas ay sumuko na si Terence sa kanyang pukana. Maaaring tuso ka pero hindi mo inaasahan na matututo ako sa mga pagkakamali ko, di ba? Hindi ko lang inilagay ang mga gamot sa iyong tasa kundi sa lahat ng ito. Ang issue dito ay ininom ko muna ang antidote para hindi ako maapektuhan. Terence lil bro? Actually my brother, me, is in love of Cheryl. Since you are aware of it, I will not explain so much to you. The point of inviting you today is to get your answer. I just want to make sure of the relationship you and Cheryl share. Gaano man kagusto ang suntukin ni Jerwin si Terence, nais pa rin niyang malaman ang katotohanan sa likod ng kanilang relasyon. Ha, di ba sinabi ko na sayo dati? Employer at empleyado lang, mahinang sabi ni Terence. But, what Yasi said was totally different though. Bahagyang naasar si Jerwin nang itanggi ni Terence ang pag-aangkin, hindi itinanggi o kinumpirma ni Cheryl ang kanilang relasyon kahapon, iyon ang higit na gumugulo kay Jerwin. Sa ganang kanya, ang relasyon ni Terence at Cheryl ay hindi ganoon kasimple. Palagi siyang ganyan, hindi mo ba alam? Nagkibit balikat si Terence at nagtanong pabalik. Talaga? Parang si Terence lil bro, you are still treating me as an outsider here, why can't you be honest with me? Nairita pa si Jerwin nang ayaw umamin ni Terence, Kuya, hindi makatwiran na tao, kung talagang mag-asawa kayo ni Cheryl at masaya at kontento si Cheryl sa ganyan, bibigyan kita ng blessing. Salamat kung ganoon, at least wala pa tayong maruming relasyon sa ngayon. Hindi ko rin masisiguro kung magkakaroon tayo nito sa hinaharap, hindi sinusubukan ni Terence na itago ang katotohanan kay Jerwin, hindi naman ito kailangan. Ha, never mind, uminom ka. Itinaas ni Jerwin ang kanyang toast. Sumunod si Terence at mahinang kumatok sa tasa ni Jerwin. Nang makitang malapit na ang oras para maganap ang epekto ng gamot, ginamit ni Terence ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang noo, isang bro, may mali sa alak na ito. Bakit bigla akong nahihilo? Imposible, ito ang Lefit na nainom natin kagabi, paanong imposible? Tuwang-tuwa si Jerwin nang makita ang epektong nangyayari sa labas, kumilos siya na parang walang katotohanan, ngunit sa loob siya ay over the moon. Gusto ni Jerwin na ituro ang kanyang mga daliri kay Terence at pagtawanan siya ng malakas. Gusto niyang iparamdam sa kanya na nakipag-away siya sa maling tao, ang ipaglaban si Cheryl sa kanya. Puputulan ko ang iyong bato, at tingnan kung may lakas ka pa bang lumaban. Gayunpaman, walang kakayahan si Jerwin na gawin iyon kaagad, alam niya ang tunay na lakas ni Terence, siya man lang ay isang Golden Class Master at hindi isang taong dapat niyang guguluhin maliban kung siya ay talagang mahina. Sino ang nakakaalam kung gagawa siya ng biglaang pagsabog sa huling segundo bago siya mawala ng malay, malaking kawalan iyon sa kanya kung nangyari iyon. Pero, ang ganang pakiramdam ko ngayon. Nawalan siya ng malay nang matapos ang huling pangungusap. Dalubhasa si Terence sa medisina kaya alam niya ang lahat tungkol sa gamot mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa pagkakataong iyon, para siyang lasing na kumilos, na syempre hindi naman siya mahihirapan. Kahit si Jerwin ay nabigo na makahanap ng anumang pagkukulang sa kanyang pag-arte. Higit pa rito, ang gamot na ito ay inilagay ni Jerwin, kaya natural, hindi siya maghahinala kay Terence dito sa sitwasyong ito. Sa pagtingin sa nahimatay na si Terence, hindi maaaring maging mas masaya si Jerwin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang may tato na kanina pa naghihintay sa labas ng kwarto. Pasok, nawalan na siya ng malay, tulungan mo akong mailabas siya. Utos lang ni Jerwin at in-end na niya ang tawag nang matapos siya. Hindi nagtagal, pumasok ang may tato, when bro, is it settled? And, tapos, ilabas mo siya para sa akin, tumayo si Jerwin at tinuro si Terence na nahimatay sa mesa.
Tumango ang may tato, at silang dalawa, isa sa kaliwa, at isa sa kanan, ay sabay na binuhat si Terence palabas ng silid. Bagamat na puno ng mga customer at waiter ang hotel, walang nakapansin kay Jerwin at sa may tato. Kung tutusin, marami ang pumunta dito para uminom at syempre, hindi mabilang ang mga lasing araw-araw, may natupad, may tinutulungan, may hinihila sa sahig, at may naka-nest out. Walang makakapansin kung lasing lang si Terence o talagang nakadroga. Terence, hindi mo naman nakitang darating ito diba? Lumalaban sa akin. Hahayaan kitang matikman na mawala ng isang bato. Pagkasakay sa kotse, binyantaan ni Jerwin si Linny habang nanlilisik ang mga dagger sa kanyang tahimik na katawan na nakahiga sa backseat. When bro, tanggalin ang kidney niya. It wouldn't bring you any trouble, diba? Since he will surely find out that it's your doing after the event, it would he report this to the police. Hindi mapatahimik ng may tato ang kanyang isip habang iniisip ang mga posibilidad na mahuli. Pagkatapos ng lahat, kilala ni Terence si Jerwin at pagkatapos mawala ang isa sa kanyang mga bato si Terence ay maghahinala lamang kay Jerwin sa kasong ito. No, he won't. This kid is no good by himself, he has two lives like us. I doubt he will report this to the police. Hindi naniniwala si Jerwin na iuulat ni Terence ang kaganapang ito sa pulisya dahil tulad ng binanggit ni Goldie, ang dalawang Golden Class Master ay parehong patay sa ilalim ng kamay ni Terence. At saka, kung tatanungin niya ako, sasabihin ko lang na lasing siya at iniwan ko siya sa hotel room, ang salarin, ako mismo ay wala ring ideya tungkol dito. Tsaka, wala rin siyang ebidensya para ituro ang daliri niya sa atin. Tumango ang may tato dahil sinabi ni Jerwin na lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano, natural, hindi siya magkomento tungkol dito. Ini-start niya ang makina at pinaandar ito. Si Terence ay gising sa simula at nakikinig sa buong pag-uusap ni Jerwin at ng may tato. Gaya ng inaasahan, konektado talaga si Jerwin sa kidney trafficking organization at ngayon ay dinadala niya si Terence sa kanilang HQ. Ito ay nagligtas kay Terence ng maraming oras na nagiging malapit sa pagtupad sa kanyang misyon. 646. Kahit na hindi dinala ni Jerwin si Terence sa HQ ng organisasyon ng krimen, gagawa pa rin si Terence ng paraan para sundan siya. Ngunit ngayong si Jerwin na mismo ang naghatid kay Terence kasama ang kanyang sasakyan, hindi na niya kailangan pang sundan si Jerwin. Tama, handa na ba si Dr. Wang doon? Tanong ni Jerwin. Handa na ang lahat at naghihintay na si Dr. Wang sa operating room. Maaari na siyang magsimula sa sandaling dumating ang pasyente. The Tatodgay continued, nga pala, yung tungkol sa babaeng nahuli natin kahapon, sabay ba natin siyang dalhin sa operation room mamaya? Nako, hindi natin kailangang madaliin iyon. Ang ating pangunahing prioridad ay ang pag-dissect kay Terence ngayon. Maaari nating iwan si Amara mamaya. Ang galit ni Jerwin kay Terence ay umabot na sa ibang antas. Gising na ba si Song Lingsan? She should be awake in any minute, hindi ba? Saglit na nagkalkula ang may tato bago sumagot. Kung gayon ano pa ang hinihintay mo? Kumuha ka ng gamot para sa kanya. She's a Golden Class Master you know. Baka mas matigas ang pintuan ng kulungan kaysa sa niya, pero who knows what could happen if she managed to go out. Nagpanik si Jerwin. Yes, I'm on it. Agad na tumalon ang may tato sa kanyang balat at mabilis na tinawagan ang matangos na ilong. Ang matangos na ilong ay bumalik sa HQ kagabi. Isa siya sa mga paboritong kanang kamay ng lalaking may tato, ngunit hindi niya kilala si Jerwin. Sa katunayan, sa buong organisasyon ng kidney trafficking, tanging ang mga upper class na miyembro tulad ng Tatodgay at Dr. Wong ang nakakaalam tungkol kay Jerwin sa dulo ng pyramid. Natato bro, anong meron? Ang matangos na ilong ay sinagot ng 1 segundo ang tawag. Alam mo yung babaeng nahuli natin kahapon, pakainin mo pa ng gamot. Utos ng mga may tato. Ha? Droga. Sige, gagawin ko agad. Bahagyang nagulat ang matangos na ilong. Ano ang silbi ng pagpapakain sa kanya ng mga gamot, hindi bababa sa kanilang sariling lugar?
Kahit gaano pa kalakas ang dalaga, ayos lang. Oo. Biglang natauhan ang matangos na ilong. Nagkaroon ng iba't ibang mga gamot sa merkado. Aphrodisiac kaya ang ibig niyang sabihin. After thinking about it, akala ng lalaking may matangos na ilong ay love drug ang pinag-uusapan ng tattooed guy, di ba? Dahil sa sandaling ito, ang paggamit ng iba pang mga gamot ay tila hindi umaangkop sa kondisyon. Pagkatapos, binilisan ng lalaking matangos ang ilong at ginawa ang kanyang trabaho. Samantala, narinig ni Terence na nasa likod ng sasakyan ang lahat. Ang pagkuha ng impormasyon tungkol kay Amara ay isang sorpresa sa kanya. Ito ay kaya maginhawa. Nakakulong si Amara sa kanilang kulungan. Ito ay isang piraso ng mahalagang balita, sa katunayan. Maya-maya ay bumagal ang sasakyan at tumungo sa direksyon ng isang villa. Si Terence ay nananatiling walang malay mula noon. Matapos makapasok sa manor, si Terence ay dinala sa isang stretcher at itinulak sa isang lugar kung saan ang mga dingding ay puro puti, at ang mga kagamitan ay makikitang nakapatong sa mga sulok. Nakamaskara na si Jerwin, na nagpapanggap bilang isang normal na healthcare worker. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang utak ng organisasyon ng kidney trafficking ay hindi dapat ilantad pagkatapos ng lahat. Pinutol ang dulo ng daliri ni Terence upang kunin ang ilan sa kanyang dugo para sa pagsusuri. Lahat ito ay bahagi ng plano ni Terence dahil ang mga taong ito ay hindi makagagawa ng anumang pinsala sa kanya. Napagdesisyonan niyang ipagpatuloy na lang ang kanyang pag-arte. Alam ni Terence na bago maputol ang kanyang bato, dapat naligtas si Amara, kaya hindi siya nag-aalala. Hindi nagtagal, iniwan ng mga healthcare workers si Terence sa silid, at tanging si Jerwin at ang lalaking may tato ang naiwan sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok ang isang lalaki na may puting lab coat at inabot sa may tato ang isang report, "Boss, itong kidney na ito ay katugma sa ibang pasyente." Oh! Bilis na inagaw ng may tato ang ulat, nagulat, at ikanaway ang kamay sa lalaki, "Ikaw, lumabas ka na." Oo. Umalis sa silid ang healthcare worker. When bro? Ang kidney ni Terence ay ganap na tumutugma sa kidney ni Leandro. Nagkataon lang ba ito? Inabot ng may tato ang report kay Jerwin at may pagtataka sa mukha. Oh! Perfect timing for me to pay back the favor. Go call Song Fabian to arrange the operation for his son right now. Tuwang-tuwang sabi ni Jerwin. Sino bang mag-aakalang nawala ng bato si Leandro dahil kay Terence? Ngayon, malapit na sa kanya ang kidney ni Terence. Hahaha, anong tawag dito? Kalma na. Okay, when bro? I'll arrange the things now. Tumango ang tattooed guy, "I'll get someone to change Terence's cloth and push him into the operation room now." Sige, magpapalit ka muna sa kanya. Ako na mismo ang magdadala sa kanya sa operation room. Tinitigan ni Jerwin si Terence at nagbitaw ng malamig na hininga. Lumabas ang may tato upang kontaken si Song Fabian para sa operasyon ng kidney transplant habang ang isang grupo ng mga manggagawa ay pumasok sa silid at pinalitan ang tela ni Terence. Si Jerwin naman ay nakaupo sa sulok, nakatingin sa mahinang si Terence. May hindi maipaliwanag na pananabik na damaloy sa kanyang puso. Naglakas loob ka bang ipaglaban si Cheryl sa akin? Ito ang makukuha mo. Hindi mahalaga kung si Leandro o si Terence. Pare-pareho lang. Para kay Jerwin na ibalik ang isang kidney pabalik kay Leandro ay dahil lang kay Irving. Dahil sapat na ang parusa sa kanya, naniwala siyang hindi natatamaan ni Leandro si Cheryl. Nakatingin sa mga tao sa cafeteria na excited si Leandro. Naniniwala siya na ang mga taong ito ay ipapadala sa ospital sa lalong madaling panahon. Nang magsusumbong na si Leandro sa kanyang ama, tinawag muna siya ng kanyang ama. "Leandro, nasaan ka?" Medyo nanginginig ang tono ni Fabian. Ito ang unang krimen ng kanyang anak, kung tutuusin. Ang lahat ba ay naaayon sa plano? "Dad, nasa field tayo ng school. Rest assured, matagumpay naming natapos ni Stanley ang aming misyon." Pagmamalaki ni Leandro. "Mabuti.
Nakahinga ng maluwag si Fabian dahil natapos mo na ang iyong misyon, maiuulat ko na ang magandang balitang ito kay Master Bing. Tandaan na mag-ingat sa paaralan. Huwag hayaang makakuha ng anumang ebidensya ang sinuman para sa iyong krimen. Huwag kang mag-alala, medyo normal tayo dito. Malumanay na sabi ni Leandro. Tumango si Fabian, pinatay ang tawag at binigyan ng okay sign si Coldy na nakaupo sa tabi niya, nilaso ni Leandro ang pagkain. Wait lang. Not bad, maganda ang ginawa ni Leandro. Tumango si Coldy, nakipagbati ako kay Master Bing kay Jerwin nang magkaroon na tayo ng angkop na bato para kay Leandro. Makikipag-ugnayan siya sa atin kaagad. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi magiging masama si Master Bing sa kanyang mga tauhan. 647. Okay, nasa Master Bing na lahat. Masayang tumango si Fabian. Sa katunayan, kung hindi ginawa ni Coldy ang pangakong ito, hinding-hindi papayagan ni Fabian ang kanyang anak na tanggapin ang panganib na ito. Sa bagay, isa lang naman ang anak niya, ayaw niyang makita itong nakakulong dahil sa katangahang dahilan na ito. Nang matapos ang pag-uusap, nagring ang telepono ni Coldy. Kinuha ni Coldy ang kanyang telepono at nakitang tumatawag ang follower ni Jerwin, ang nakatato. Hello! Nagmamadaling kinuha ni Coldy ang telepono. Sila ay mga kasosyo sa negosyo, pagkatapos ng lahat. Dinadalhan siya ni Jerwin ng halaga ng kayamanan buwan-buwan. Coldy ba ito bro? Ako ito, sabi ni Wen bro nakahanap na tayo ng angkop na kidney para kay Leandro. Pakikuha mo na siya ngayon para sa kidney transplant operation. Sabi ng may tato. Oh, meron na. Magandang balita yan. Maraming salamat. Hindi makapaniwala si Coldy sa kanyang swerte. Nangako siya kay Fabian tungkol sa kidney, at nakahanap na sila ng angkop na kidney para kay Leandro. Walang problema. Nagpatuloy ang may tato, pagkalipas ng kalahating oras, may ipapadala ako sa floating cloud bar para kunin si Leandro. Coldy bro please help to make some arrangements there. Oo naman, magkita tayo mamaya. Tinapos ni Coldy ang tawag na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Matandang Song, binabati kita. Congratulations. Para saan? Tumigil si Fabian. Hindi niya pinapansin ang kausap ni Coldy sa telepono, pero ngayong bigla siyang binati ni Coldy. Namumulaklak ang pag-asa sa kanyang puso. Ang tanging posibilidad ay, nakakuha kami ng angkop na bato para kay Leandro. Maaari na tayong magpatuloy sa operasyon ng kidney transplant ngayon din. Nagpatuloy si Coldy, magpapadala ang isang Jerwin ng isang tao na sunduin si Leandro mamaya sa lumulutang na cloud bar. Talaga. Tuwang-tuwang sabi ni Fabian iisa lang ang anak niya, at itong anak niya ay nawala ng kidney kamakailan. Araw-araw siyang dinadala ng pressure na parang isang malaking bato sa kanyang balikat, ngunit kahit na nalulumbay siya, wala siyang maisip na solusyon para sa problemang ito. Ang tanging magagawa niya lang ay huwag isipin iyon. Gayunpaman, mayroong isang bagay na hindi malulutas sa pamamagitan ng pag-upo ng walang ginagawa. Ang pagtanggap sa panganib na ipadala ang kanyang anak na lasunin ang pagkain sa paaralan ay dahil sa pangakong binitiwan ni Master Bing. Nangako siyang hahanapan si Leandro ng isang angkop na bato para sa paglipat kung gagawin ni Leandro ang maruming gawain para sa kanya. Kung tungkol sa posibilidad na makakuha ng isang katugmang bato, ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Walang kontrol si Fabian dito. Ang kanyang pag-asa ay manipis, ngunit ito ay mas mahusay pa rin kaysa wala. Hindi niya alam na mahusay pala ang kay Master Bing. Natagpuan niya ang kanyang anak na isang angkop na bato pagkatapos makumplito ng kanyang anak ang kanyang misyon. Hinding-hindi magiging masama si Master Bing sa kanyang mga tauhan. Nakangiting sabi ni Coldy, magaling ang pagsunod kay Master Bing. Oo, magaling talaga si Master Bing. Sincere na sabi ni Fabian. Noong una, natatakot siya na ginagamit lang siya ni Master Bing at naisip niyang hindi siya sineseryoso ni Master Bing, ngunit hindi niya inaasahan ang mga bagay-bagay. Talagang ginagawa ni Master Bing ang kanyang trabaho ng maayos at isinasaalang-alang ang lahat ng mga problema ng kanyang mga lalaki.
Si Fabian ay tapat. Hinding-hindi niya makakalimutan ang tulong na ibinigay sa kanya ni Master Bing kahit na nasa hospital bed siya na bali ang dalawang paa. Maaari ko bang makilala si Master Bing ngayon bilang tanda ng pagpapahalaga? Hindi na kailangan. Malamang nagpapahinga pa si Master Bing ngayon. Kinaway-kaway ni Coldy ang kanyang kamay, dapat tawagan mo muna ang iyong anak. Malapit nang dumating ang mga tauhan ni Jerwin. Mag-focus na lang muna tayo dito. Tama ka. Natagpuan ito ni Fabian na makatwiran. Pupuntahan ko si Leandro ngayon. Gayunpaman, muling nagring ang telepono ni Coldy bago umalis si Fabian. Nilabas niya ang phone niya at tinignan ang screen ng phone niya. Ito na naman ang may tato. Nag-gesture siya kay Fabian na nagpapahiwatig na dapat siyang manatili saglit. Hello. Nakatato bro, anong meron? Kinuha ni Coldy ang telepono. Haha, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isa pang magandang balita, Coldy bro. Ngumisi ang may tato. Oh, anong good news? Tanong ni Coldy. Sinabi sa akin ni Wen bro na ipaalam kay Master Bing ang tungkol sa kidney. Ang may-ari ng kidney ay si Terence. Mahinang sabi ng may tato. Ano? Terence. Si Coldy ay labis na namangha. Umakyat ang excitement sa dugo niya, talaga, tattooed bro, seryoso ka ba dito? Nahuli si Terence. Tinatanggal niyo ang kidney niya. Haha, may sama ng loob si Wen bro sa kanya, at bagay pala ang kidney niya kay Leandro. Humagalpak ng tawa ang may tato. Narinig ko na Master Bing at Coldy bro, pareho kayong may sama ng loob sa kanya, di ba? Hindi lang sama ng loob. We are sworn enemies. Sabi ni Coldy na may galit. Pabatid kay Master Ann para sa akin, pwede ba? It's all good, tatapusin ko na ang tawag at may dadalhin ako sa bar mo mamaya. Tinapos na ni Coldy ang tawag, tuwang-tuwa siya na gusto niyang tumalon. Terence, ikaw na ngayon. Deserve mo ito, hindi ba? So mawawalan ka ng kidney ngayon. Si Fabian na nakatayo pa rin doon, narinig ang lahat sa pagkakataong ito. Nagliwanag ang mukha niya na parang bulaklak na namumukadkad nang marinig na tatanggalin ang kidney ni Terence ibibigay sa sarili niyang anak, Coldy bro. Ibig ba niyang sabihin na ibibigay nila ang kidney ni Terence sa anak ko? Haha. Exactly. Kahit ako ay hindi ko nakita ang pagdating nito. What a coincidence. Kailangan kong ipaalam kay Master Bing ang balitang ito ngayon din. This is just too great. Binilisan ni Coldy ang lakad papunta sa kwarto sa likod ng bar. Mahimbing pa ring natutulog si Irving. Noong una, medyo naasar siya kay Coldy dahil sa paggising niya, pero pagkarinig niya, nawala agad ang antok niya. Tatayo na sana siya at magdiwang kung hindi nabali ang mga paa niya. Labis na kinasusuklaman ni Irving si Terence. Hindi niya alam kung paano nahuli ni Jerwin si Terence ngunit natuwa siya nang marinig ang balitang ito. Napakagandang masaksihan si Terence na namamatay mula sa isang aksidente sa sasakyan. Sinamantala naman ni Fabian ang pagkakataon na ipakita ang kanyang pasasalamat at nanumpa ng kanyang katapatan kay Irving. Masyadong natuwa si Fabian. Nagpasya siyang kunin ang kanyang anak. Pagkalabas ng bar, buong bilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan sa unang paaralan ng Stonegate at tinawagan si Leandro papunta sa paaralan upang sabihin sa kanya ang tungkol sa magandang balitang ito. 648. Dad! Bakit ka tumatawag ulit? Sabi ni Leandro dahil kakatapos lang niya ng tawag sa kanyang ama hindi pa gaanong katagal. Anak, may dala pa akong dalawang magandang balita para sa iyo. Excited na sabi ni Fabian. Anong magandang balita? 2, walang kulang. Narinig ni Leandro ang pananabik sa boses ng kanyang ama ngunit hindi niya alam kung ano ang sanhi nito. Anak, una, malapit ka nang bumalik sa iyong maluwalhating estado. Nahanap ka ni Master Bing ng angkop na bato para sa transplant. Papunta na ako sa paaralan para sunduin ka. Isasama kita para magpa-opera ng kidney transplant. Excited na sabi ni Fabian. May kidney na ako. Mabawi ko na rin sa wakas ang kidney ko.
Halos mawala ng kapit si Leandro sa kanyang telepono at hindi makapaniwalang nagtanong, "Tay, mali ba ang narinig ko? I'm gonna be a complete man again." "Oo, tama ang narinig mo. Papunta na ako." Pagpapatuloy ni Fabian, "Kaya hindi nasayang ang effort mo, anak. Si Master Bing ang nag-asikaso sa amin at sa mga problema namin. It's all thanks to Master Bing. Okay. Hihintayin kita sa gate ng school." Walang pakialam si Leandro sa reaksyon ni Stanley habang tumatakbo siya patungo sa gate ng paaralan. "Teka, anak, ito pa lang ang unang balita. May dala akong dalawang magandang balita." Natakot si Fabian na i-end ng kanyang anak ang tawag kaya pinigilan muna niya ito. "Mas maganda pa ito kaysa sa una." "Ha? Ano kayang balita ang mas maganda dito?" Nagsimula si Leandro. Saganang kanya, ang pagkuha ng isang angkop na bato at pagbawi ng kanyang pagkalalaki ay isa mga pinakamagandang regalo na maaari niyang hilingin. Ano nga ba ang mas hihigit sa isang balitang ito? "Haha, ang balita ay ang kidney na matatanggap mo ay galing kay Terence." Tumawa ng malakas si Fabian. Nahuli ni Terence si Jerwin Ann at nagkataon. Parehas pala sa'yo ang kidney niya. Wow! Tawa ng tawa si Leandro na hindi sinasadyang lumabas ang kanyang mga luha. Ito ay talagang magandang balita. Wala nang mas hihigit pa rito. Nakukuha ko ang bato ni Terence. Gaano kaya ito ka, Jose? Sa hinaharap, sa tuwing nataman ko ang isang babae, tiyak na maaalala ko ang mahahalagang kontribusyon na ginawa niya. Sige, hintayin mo ako, sasanduan kita ngayon. Natuwa si Fabian nang makita kung gaano kasaya ang kanyang anak. Si Stanley naman ay hinahabol si Leandro. Natarante siya nang makita ang ganoong kalaking reaksyon mula kay Leandro. Nang matapos ang tawag, hindi na niya napigilan ang kanyang mga tanong at nagtanong, "Leandro bro, anong nangyayari? Ano ba ang nagpasaya sa iyo ng biglaan? Haha, hindi mo ba alam?" Leandro ended the call, overexcited pa rin, "Stanley, I'm gonna get back my kidney soon. Kakatawag lang sa akin ng tatay ko na nahanap na nila ako ng angkop na kidney. Pupunta ako sa kidney transplant operation ngayon." "Ah! Congratulations, Leandro bro." Masaya si Stanley para kay Leandro. "Oo, babalikan ko agad ang pagkalalaki ko. Tingnan natin kung pagtawanan pa ako ng mga yon sa pagiging hindi kumpleto." Tumanggaw si Leandro, sa karagdagan, hulaan mo ang may-ari ng bato. WHO. Malayo si Stanley kay Leandro habang tumatawag kaya hindi niya alam kung ano ang napag-usapan ni Leandro sa kanyang ama. Haha, si Terence. Nilutis ni Leandro ang mga bugtong sa ulo ni Stanley, malapit nang mapasakan ang bato ni Terence, "Hindi mo ba naisip na maganda iyon?" Si Stanley ay nabigla. Pinagtawanan nila ito. Pareho nilang naisip na ito talaga ang dapat nilang ipagdiwang. Matapos palitan ng mga healthcare worker ang damit ni Terence, pinaalis sila ni Jerwin at itinulak si Terence sa operation room. "Terence, hindi mo naisip ang tungkol dito, tama? Mamaya aalisin ang kidney mo, at ang pinaka-nakakatawang bahagi ay ang kidney mo ay ibibigay kay Leandro." Hindi na napigilan ni Jerwin ang kanyang panunuya pagkatapos na tingnan ang mahinang si Terence. "Oo, hindi ko ginawa." Sagot ni Terence. "Ayos lang, malapit na kayong maoperahan." Napatalon si Jerwin sa takot. Paano tumugon si Terence? Hindi ba siya nawala ng malay? Naririnig kaya ni Jerwin ang mga hallucinations? Nang sinusubukan ni Jerwin na kumpirmahin ang kanyang pagdududa, umupo si Terence mula sa stretcher at nakangiting ngumiti sa kanya. "Why? Ikaw? Paano ka nagising?" Napagtanto ni Jerwin na hindi niya naririnig ang mga bagay. Kung hindi, magkakaroon siya ng visual hallucinations ngayon, hindi ba? Gising si Terence. "Hindi man lang ako nag-collapse." Nagkibit balikat si Terence habang sumagot. "Imposible yan. Nilagyan ko ng gamot ang alak. Paanong hindi ka mawala ng malay?" Dahan-dahang nilapit ni Jerwin ang sarili sa dingding habang nagtatanong kay Terence. May emergency button sa dingding. Bagamat gising si Terence, maliban sa pagkagulat, hindi natakot si Jerwin dahil nasa HQ sila ng kanyang kidney trafficking crime organization. Walang magagawa si Terence dito.
Ang kailangan lang niyang gawin ay pindutin ang pindutan sa dingding at ang knockout na gas ay ilalabas, na mapupuno ang silid ng wala sa oras. Ang mekanismong ito ay ginawa upang maiwasan ang mga tao na magalit pagkatapos magising sa panahon ng operasyon, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ito hanggang ngayon. Hindi ba medyo katangahan ang mga tanong mo? Hindi ka nawala ng malay kaya bakit ako? Sabi ni Terence. Naubos ko na ang antidote. Natutuwa si Jerwin na nakakalayo siya ng oras habang papalapit siya sa dingding ng paunti-unti. Oo, tama ka. Tumango si Terence, ginawa ko rin. Kinuha ko ang antidote mula sa iyo. Bumunga dito sa kanya. Naalala niya na naging malapit sa kanya si Terence bago uminom ng alak. Ilang beses pa siyang tinapik sa balikat. Maaari bang nakawin ni Terence ang tableta sa maikling sandaling iyon? Oh well. Don't think of hit the button. Be a good boy and get on the operation table now. Matapos tapusin ni Terence ang kanyang munting usapan, tumalon siya pababa mula sa stretcher at mabilis na ginamit ang likod ng kutsilyo para tamaan ang leeg ni Jerwin. Hindi man lang nakagawa ng ingay si Jerwin bago siya tuluyang natamba. Si Terence ay medyo kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Nakontrol niya ang kanyang lakas ng perpekto. Na-knockout niya si Jerwin ngunit hindi niya ito pinatay na naging sanhi ng pagkawala ng malay niya sa loob ng ilang oras. Casual na minasahe ni Terence ang mga body acupuncture point ni Jerwin. Pipigilan siya nito na makaramdam ng sakit o makaramdam ng anumang bagay sa kanyang walang malay na estado. Hindi sigurado si Terence kung gagamit ang surgeon ng anesthetic at kung ang epekto ng anesthetics ay maaaring gumana, kaya ibinigay pa rin niya kay Jerwin ang kanyang tulong para lang maging isang malaking tagumpay ang operasyon. Kahit na walang pampamanhid, ayos lang dahil hindi pa rin gising si Jerwin sa mga susunod na oras. 649. Hinubad ni Terence ang mga damit ng kanyang mga pasyente, tinanggal ang damit ni Jerwin, at pinagpalit ang kanilang damit. Tinulungan niya si Jerwin na magsuot ng surgical cap at inilagay siya sa stretcher. Kung hindi ka pamilyar kay Jerwin, hindi mo malalaman na siya iyon. Matapos tapusin ang kanyang negosyo doon, maingat na lumabas si Terence sa silid ng paghahanda, at bumaba siya ng hagdan upang hanapin si Amara. Hindi na niya kailangan pang kunin ang damit na suot niya bago pumunta dito dahil isang kahon lang ng karayom at ang phone niya. Hindi niya kailangang makakuha ng kahit ano kaagad. Bukod dito, kailangan niyang maging maingat. Paano kung hindi sinasadyang matisod niya ang tagasunod ni Jerwin? Mabigat ang ulo ni Amara nang magising siya. Alam niyang nahulog siya sa bitag ng kaaway. Halatang batid nila ang tunay niyang pagkatao. Kung hindi, bakit nila siya ikulong at susubukang patumbahin siya ng insenso? Tiyak na natatakot ang mga kalaban sa kanyang lakas kaya kinailangan nilang gamitin ang dirty trick na ito. Gayunpaman, walang magagawa si Amara. Hindi niya napigil ang huminga, di ba? Hanggat humihinga siya, iyon na ang katapusan niya. Lumiwanag ang hangin nang magising si Amara. Walang bakas ng gamot sa hangin. Malinaw, minamaliit ng mga kalaban ang lakas ng isang Golden Class Master. Pagkatapos ng lahat, mas malakas sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Medyo mabilis na nagkamalay si Amara kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang unang ginawa ni Amara pagkagising niya ay tingnan ang sarili niyang katawan, tinitiyak na dala pa rin niya ang kanyang telepono at ang signal emitter. Laking gulat niya nang nasa kanya pa rin ang dalawang gamit. Hindi niya maiwasang magtaka. Hindi kaya walang pumasok nang wala siyang malay. Tama si Amara. Hindi nagpadala si Jerwin ng mga tao para hanapin ang kanyang katawan dahil hindi ito kailangan. Ang buong organisasyon ng krimen ay walang signal. Kahit na mayroon siyang mga kagamitan sa komunikasyon, hindi siya makakakonekta sa labas ng mundo. Bukod pa rito, si Amara, bilang isang Golden Class Master, ay sobra para panghawakan ni Jerwin. Wala pa siyang Golden Class Master. Natural, hindi siya kalaban nito, hindi siya magiging tanga para hawakan siya. Sinulyapan ni Amara ang signal bar sa screen ng telepono upang makitang walang signal. Hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit.
Katulad lang ng inakala niya. Sa kahusayan ni Wayne, naniwala siya na mahahanap na niya ang kanyang lokasyon sa ngayon. Ang oras na ipinapakita sa kanyang telepono ngayon ay sa hapon. Mahigit 10 oras na nananatiling walang malay si Amara. Mabilis na nilinggan ni Amara ang selda ng bilangguan. Masyadong malakas ang depensa para sa kanya. Tanging isang huling yugto lamang ng Peak Golden Class ang maaaring makalusot sa makapal na pintuang bakal na ito. Mid-phase pa lang siya, malayo pa sa kanya ang pagpunta sa late phase. Kaya naman, nagpa siya si Amara na huwag sayangin ang kanyang lakas sa paggawa ng walang bungang solusyon. Sa halip, sinubukan niyang maghanap sa paligid ng kulungan para maghanap ng ibang paraan palabas. Biglang nagsimulang mapuno ng kakaibang aroma ang hangin sa kulungan. Sumimangot si Amara. Hindi kaya nalaman ng kalaban na gising siya at sinusubukan nilang idroge siya muli. Gaya ng inaasahan, matapos maghanap sa paligid ng selda, nakita ni Amara ang 2 CCTV. Ang mga kaaway ay dapat na ginagamit ang mga ito upang suriin sa kanya. Hindi man lang sinubukan ni Amara na huminga dahil alam niyang walang makakataka sa kulungan na ito. Kinailangan niyang huminga. Hindi niya napigil ang huminga, di ba? Kaya, si Amara ay sumabay sa agos, hindi tumatanggi o lumalaban, nilalanghap ang bango. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng pagkahilo si Amara, sa halip, nakaramdam siya ng buhay. Nakaramdam siya ng excitement at sobrang init at the same time na parang walang limitasyong lakas. Nagkamali kaya ang mga kalaban? Naglabas ba sila ng stimulant sa pag-aakalang ito ay knockout gas? Hindi alintana kung paano, sa lalong madaling panahon, natanto ni Amara ang tunay na intensyon ng kanyang mga kaaway. Ang gas sa bilangguan ay hindi pampasigla. Naramdaman na lang niya ang matinding init na lumalawak sa kanyang katawan na para bang nagliliyab siya at nagkaroon siya ng matinding pagnanasa sa sex. Bagamat walang nobyo si Amara at hindi pa niya nagawa ang mga bagay na iyon, natural pa rin sa kanya na magkaroon ng ganitong physiological phenomenon. Siya ay isang normal na babae, kung tutusin. Magkakaroon pa rin siya ng wet dreams minsan. Siya ay nagkaroon lamang ng mas malakas na pagpipigil sa sarili at isang trabaho upang panatilihing abala siya sa lahat ng oras. Kaya naman, mas nakontrol at nalabanan niya ito kaysa sa iba. Gayunpaman, sa pag-ibig na gamot sa kanyang katawan, walang paraan ang pagpipigil sa sarili ay magiging kapaki-pakinabang dito. Dahil sa kanyang trabaho, mas naiintindihan ni Amara ang droga kaysa sa iba. Alam niya kung gaano kalaki ang epekto ng gamot. Nagsimulang magpanik si Amara. Ano ang sinusubukang gawin ng mga taong ito sa kanya? Hindi lang nila lalabagan ang katawan niya gamit ang ganitong paraan, hindi ba? Ito ay tila hindi tama, bagaman. Nadroga man siya, nandoon pa rin ang lakas niya bilang Golden Class Master. Tanging mga hanggal lang ang sisisingil sa bilangguan. Pero bakit sila magpapakawala ng love drug kung hindi dahil doon? Sa una, napigilan pa ni Amara ang sensasyon, ngunit habang lumilipas ang panahon, mas maraming gas ang kanyang nalalanghap, mas malakas ang epekto nito. Nagsimulang lumabo ang mga mata ni Amara. Malinaw pa rin ang kanyang isip, ngunit hindi na niya nakontrol ang kanyang katawan. Hindi na napigilan ni Amara ang pag-ungol. Nagulat ito sa kanya. Paano siya makakagawa ng ganoong nakakaakit na tunog? Si Amara ay palaging isang babaeng may bakal, ngunit ngayon ay nahihiya siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang pagiging napahiya ay isang bagay, ang pagnanais na maramdaman ang sarili ay isa pang bagay. Malapit na siyang mawala sa sarili. Mapupunit na sana niya ang sarili niyang sando sa katawan. CCTV. Naalala sila ni Amara bigla. Natakot siya. Hindi naman iniisip ng mga kriminal na gamitin ang kahindek-hindek na footage na ito para takutin siya, hindi ba? Matapos itong pag-isipan, kung ang kanyang mga kaaway ay may mga hubot-hubad na video sa kanya, maaari niyang wakasan ang kanyang buhay kaagad. Pilit na kinagat ni Amara ang kanyang labi. Ang sakit ay naalis ang kanyang isip at pinalamig siya sa isang iglap. Ang pagsira sa CCTV ang priority niya ngayon. Kung hindi, siya ay tapos na para sa kabutihan.
Kahit na hindi siya mamatay sa pagkakataong ito, wala na siyang dignidad na maging team captain. Hindi na siya muling makakapagtrabaho bilang pulis. Alam ni Amara na hindi niya kayang labanan ang epekto ng gamot sa pag-ibig, kaya bago siya pumalit sa epekto, kailangan niyang sirain ang lahat ng nagbabanta sa kanya ngayon. Sa kabutihang palad, ang mga pader ng bilangguan ay hindi matataas. 3 metro lamang ang layo ng CCTV sa lupa. Ang taas na ito ay wala sa isang Golden Class Master. Magiging madali para kay Amara na isang mid-face ng peak Golden Class Master. Nagtakip ng ngipin si Amara, naglakad sa gilid ng dingding, sinipa ang dingding, at ginamit ang friction mula sa ibabaw para itulak ang sarili pataas. Nagpadala siya ng flying kick sa ulo ng CCTV. Sumabog ang ulo ng CCTV. Kahit na ang mga wire na konektado dito ay sinipa sa kalahati. Parang hindi na umaandar ang CCTV. 650. Huminga ng mahabang buntong hininga si Amara matapos basagin ang natitirang CCTV. Kung wala ang CCTV, hindi na makatagal si Amara. Kahit anong pigil niya sa sarili, wala siyang kontrol sa katawan niya. Hindi konektado ang kanyang isip at katawan. Naghihirap si Amara, pakiramdam niya ay nasusunog ang kanyang katawan sa apoy. Kung hindi niya kayang pakawalan ang sarili niya ngayon, magkakaroon siya ng salpok. Pabilis ng pabilis ang paghinga ni Amara. Malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon. Hindi na sapat ang lakas ng kanyang isip para kontrolin ang kanyang mga paa. Hindi kalakihan ang HQ ng organisasyon ng krimen. Sa totoo lang, 3 palapag lang iyon at iisa lang ang emergency exit. Sa lalong madaling panahon, narating na ni Terence ang pasukan ng basement. Ito siguro ang kulungan na pinag-uusapan ng may tato. Sa pasukan ng bilangguan ay nakatayo ang isang matibay na pintong bakal, ngunit madaling masira ito ni Terence. Tumayo si Terence sa harap ng bakal na pinto bago ito sinipa. Hinintay niyang magpadala sa kanya ng signal ang kanyang Jade, ngunit sa kabutihang palad, walang reaksyon mula sa Jade sa kanyang dibdib. Nangangahulugan iyon na walang anumang nakakatakot na posibleng magbanta sa kanya. Ang Jade ay naging gintong daliri ni Terence. Ginamit niya ng husto ang Jade na ito. Ito ay naging panganib sa kaligtasan. Nagpadala si Terence ng isang malakas na sipa patungo sa bakal na pinto. Nakayuko ang bakal na pinto pagkatapos ng isang sipa. Hindi ginamit ni Terence ang kanyang buong kapangyarihan. Nagpigil siya. Kung hindi, pinalipad niya ang pinto at maaaring nasugatan si Amara na nasa loob ng bilangguan. Ito ay isang piraso lamang ng cake para sa mga Mystic Class Masters. Si Terence, pagkatapos, sinipa ang kabilang panig ng pinto, sinipa ang buong bakal na pinto sa lupa ng malakas na putok. Samantala, nabigla si Amara. Napatigil siya sa lahat ng ginagawa niya. Pati ang S** drive niya namatay agad. Ang nakakagambalang ingay na nagmumula sa bakal na pinto ay nagpabagabag kay Amara. Siya ay clueless tungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit nang makita niya ang bakal na pinto na nakayuko, siya ay nabigla. Gaano karaming lakas ang kailangan mo para yumuko itong bakal na pinto? Sigurado si Amara na kahit ang isang mid-face Golden Class Master na tulad niya ay hindi magagawa iyon. Sino kaya ang lalaking ito? Gaano kalakas ang loob ng lalaking ito? O marahil ito ay baluktot sa tulong ng mga makina? Gayunpaman, alam ni Amara na tama ang una niyang hula nang pumasok si Terence sa bilangguan. Ang bakal na pinto ay sapilitang sinipa, at ang taong nasa likod ng bakal na pinto ay isang taong kilala niya. Si Terence iyon, ang taong pinakaayaw niya at pinakaasar sa kanya. Hindi alam ni Amara kung bakit gamaan ang pakiramdam niya matapos makita si Terence. Nawala ang galit na nararamdaman niya kay Terence. Napalitan ng respeto. Dahil ba sa lakas niya? Dahil sinipa niya ang bakal na pinto. Sa kabila noon, kailangang aminin ni Amara na malakas si Terence. Siya ay seryosong nananaig. Sa sandaling ito, nagkaroon siya ng epiphany. Sa wakas ay napagtanto niya ang pagkakaiba ng kanilang lakas, at naunawaan niya kung bakit malaki ang tiwala niyang Waiju sa kanya.
Siya talaga ang totoong deal. Nang ibabaw ang pagnanasa ni Amara sa kanyang buong katawan sa sandaling siya ay nag-relax. Hinanap na naman ng kamay ni Amara ang mga maseselang lugar. Dahil dito ay napahiya at nagalit si Amara sa parehong oras. Dapat ay masaya siya na dumating si Terence upang iligtas siya, ngunit kasabay nito, hiniling niya na hindi dumating si Terence ng ganito kaga. Ang S** drive sa kanyang katawan ay hindi mapigilan at dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bumibilis ang paghinga niya. Naging malabo ang kanyang paningin. Nalanghap niya ng sobra ang gamot. At nawalan siya ng kontrol. Hindi ko kaya. Nakatayo lang si Terence sa harap ko. Anong ginagawa ko? Ito ang kanyang kaisipan ng kamalayan. Sa sumunod na segundo, nilamon siya ng kanyang S** drive. Siya ay ganap na nahuhulog sa kanyang mga pagnanasa. Parang may nabasag na dam. Wala na siyang awtoridad na kontrolin ang kanyang katawan at pananalita. Sigaw ni Amara habang pinupunit ang kanyang damit, pinagdikit ang magkabilang hita niya na parang may gustong ilabas sa katawan niya. Si Amara ay hanggal, sinubukan niyang alisin ang kanyang pagnanasa sa kanyang sarili, wala itong silbi. Wala siyang mahanap na paraan para gawin iyon. Nadismaya pa ito. Natarante siya, hinubad ang sarili niyang sando. Nababaliw na siya. Pumasok si Terence upang makita si Amara na nakaupo sa lupa, ngunit wala siya sa sarili. Siya ay humihima sa sahig na parang isang taong may epilepsy. Ano lang ang ginagawa niya? Si Terence ay sumingot ng mabuti sa hangin ng kulungan at may nakitang kakaiba dito. Mahilig sa droga. Ang hangin ay napuno ng isang karaniwang gamot sa pag-ibig. Ito ang parehong gamot na ginamit kay Josephine noong nakaraang pagkakataon. Matapos matukoy ang gamot, huminto sa paghinga si Terence. Hindi niya gustong maging susunod na Amara, kung tutuusin. Ang mga Mystic Class Master ay mas malakas kaysa sa Golden Class Masters. Sila ay mas malakas, hindi lamang sa mga tuntunin ng lakas, ngunit nakakakuha din ng isa pang kasanayan na tinatawag na daan ng hininga ng pagong. Ang hininga ng pagong ay maaaring umayos sa paghinga ng isang tao tulad ng isang pagong. Mabubuhay sila ng matagal nang hindi kumakain o umiinom. Kahit na natutulog ang mga pagong, ang kanilang paghinga ay nagiging lubhang mabagal. Siyempre, hindi nagawang gumanap ni Terence ng eksakto tulad ng isang pagong, ngunit kahit papaano ay maaari niyang bawasan ang bilis ng kanyang paghinga, pinabagal ito. Sa ganoong paraan, maaaring mabawasan ni Terence ang dami ng love drug na nalalanghap sa pinakamababa. Kahit na nakalanghap siya ng maliliit na doses ng mga gamot, maaari itong ganap na baliwalain. Gayunpaman, habang nagagamit ni Terence ang The Way of the Turtle's Breath, hindi magawa ni Amara. Nalasan ka ng isang gamot sa pag-ibig. Humakbang si Terence papunta kay Amara, hindi natapos ang kanyang linya. Si Amara ay agresibong umakyat kay Terence, niyakap siya sa kanyang leeg. Ginamit niya kanyang lakas bilang Golden Class Master para gawing kasing liwanag ng kanyang katawan ang kanyang katawan, mabilis na gumagalaw sa paligid ni Terence. Kung hindi madaling magawa ang mga napakahusay na paggalaw na ito. Walang ordinaryong tao ang makakagawa nito. Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Bahagyang dinilat ang mga mata ni Amara. Ang kanyang pananalita ay magulo at hinalikan si Terence. Kumunat ang kilay ni Terence. Hindi siya makapaniwala na ganito kalaki ang reaksyon ni Amara. Hindi naman intense ang love drug na ginamit nila kaya nagulat siya. Ang bawat isa ay may iba't ibang sensitivity sa mga gamot. Ang ilang mga tao na nalasan ay walang gaanong reaksyon. Bagamat may reaksyon si Josephine, hindi ganoon kalubha ang reaksyon niya. Huwag kang gagalaw. Sumimangot si Terence at kumalas sa pagkakahawak ni Amara, sinusubukang itulak siya pababa. Ngunit nang matagumpay niyang na-unlock ang kanyang kamay, ang kabilang kamay nito ay nakahanap ng paraan upang muling hawakan si Terence. Ito ay bumaba ng kaunti sa diwa ni Terence. Si Amara ay nahihiya hanggang sa mamatay. Maaaring hindi niya kontrolado ang kanyang katawan, ngunit malinaw pa rin ang kanyang ulo. Ang ginagawa niya ngayon ay kakaiba. Ito ay isang bagay na wala sa kanyang pagkatao na hinding-hindi niya gagawin ito ng may malinaw na ulo.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.